Asal langaw daw. Eh, ikaw, anong asal mo? Ba't galit na galit ka? Inaano ba kita? Asal langaw, tapos nag-abang ka sa mga videos ko. Nag-abang ka lagi sa live ko, tapos paulit-ulit kong pinapanood. Hoy! Mag-like ka muna. Hindi ko maintindihan bakit galit na galit ka. Diba? Inaano ba kita? In the first place, hindi naman kita kilala. Diba? Ang hindi ko maintindihan sa iyo, bakit galit na galit ka? Explain. Kailangan ipaliwanag mo sa akin ngayon. Dahil kung hindi, wala kang may papaliwanag, isa lang dahilan yan. Inggit. Insecurity. Ang isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit kayo sa isang tao pag hindi naman kayo inaano. Tama, mali. Maglagay ng tama. Mag-comment ng tama kung tama ang sinabi ko. Ngayon, ganito yan. Tama, di ba? Tama? Tama. Ngayon, ganito kasi yan. Ang tao, kapag may insecurity sa buhay na namumutawi, wala yan magagawang mabuti doon sa taong pinaka-insecurean niya. Lahat nagagawin yan. Panglalait, sa Bisaya, panglilipat, panghuhusga, gagawin niya yan. Kasi nga, kahit hindi niya naman, thank you Matt, kahit hindi niya naman niya kilala, namumutawi sa kanyang puso ang galit. Thank you Mac, napalo na kita. Diba? Yun. Tama ba mali? O kung mali ako, bigyan mo ako ng tama. Sige, ano yung tama? Kung mali ako, explain mo ngayon kung ano yung tama. Okay? Kasi pag pinairal mo yung insecurity, yung inggit sa katawan mo, wala kang magagawa sa kapwa mo na mabuti. Lahat yung puro paninira, puro masama. Diba? Pero kung mabuti naman ang iyong puso at wala kang insecurity, gagawa ka ng mabuti sa kapwa kasi wala kang insecurity, hindi mo yung pinairal yung insecure mo sa buhay, di ba? Pero hindi naman ako na-stress dyan kasi ang mindset ko ganito. Una, bakit ako ma-stress sa inyo sa mga basher? Una, isusulat natin dito. Una, bakit ako ma-stress sa mga bashers na hindi ko naman sila kilala? Pangalawa, bakit ako maka-stress sa mga bashers? Hindi naman ako nangihingi sa kanila. Pangalawa yon. Pangalawa. Pangatlo, isusulat ko pangatlo na to. Bakit ako ma-stress sa mga bashers? Wala naman akong ginagawang masama. Pangatlo na yon. Pang-apat. Pang-apat pala, pang-lima na yung sulat ko. Bakit ako ma-stress sa mga bashers? Hindi naman tayo na may memorization, nakakatulong tayo. Pang-apat na yun. Pang-lima, wala tayong taong inaapakan. Pang-lima na. So walang rason si Diwata Paris Overload para ma-stress ako sa inyo. Kayo ang mai-stress sa akin. Diba? Okay, ito ang mga rason ng mga bashers. Ito ang mga dahilan nila. Lilipas din yan. Lipas ka na, laos ka na. Okay, sagutin natin yan ngayon kasi hindi ako busy. Ano naman kung lumipas? Why so very affected ka sa paglipas ko? Ako naman yung lilipas, hindi naman ikaw. Di ba bakit galit na galit ka? Unang rason, unang point yan. Di ba? Pangalawa, sinasabi niyo, laos ka na. Ano naman kung malaos ako, bakit galit na galit ka kung malaos ako? Ako nga yung malalaos na sinasabi mo, nakatawa lang ako, di ba? Bigyan mo ko ngayon ng rason. Di ba? Yun ang mga pangbanat ng mga bashers. Hindi, ngayon kasi, hindi ko dapat ito patulang kasi walang dahilan nga, di ba? Para ma-stress ako sa nila. Pangatlo, ay, paano pa ba yung mga point? Uy, thank you Yen. Thank you so much. Ito pa yung mga point. Ganito kasi ang nakikita sa social media. Yung Diwata nilalangaw na. Wala nang kumakain. Ganon ang nakikita ko mga pambanat.
Eh, wala pala kumakain kay Diwata. Bakit galit na galit ka? Eh, sa akin naman walang kumain. Kung malugi man ako, hindi naman ikaw. Oh my God. Explain. Diba? Simple. Para hindi kayo ma-stress, huwag yung problemahin yung hindi nyo problema. Diba? Kasi kung mayroon man dapat problema, lahat ng yan ng mga binabato nyo sa akin, hindi po kayo ang maapektuhan ako. Ako nga may-ari, ako mismo. Naka-smile lang. Hindi ko nga siya pinoproblema. Pero lahat ng yan, kaya ko lang naman sa inyo sinasabi, yan lang talaga ang mga reason na pwede nyo sa akin ibato. Na wala naman kayong paliwanag, explain. Diba? Yan ang sinasabi ko. Na may mga insecurity kayo, maglilecture ako ngayon sa inyo, may mga insecurity na namumutawi dyan sa inyong mga puso. Kasi kung may insecure ka sa kapwa, tulad ng sinabi ko nung una, wala kang magagawang mabuti. May hawak akong ballpen, nakasulat lahat para hindi ako malito. Ayan ang sulat ko. Pinapakita ko sa inyo na marunong din ako magsulat. Ayan, ewan ko mababasa nyo. So yun. Diba? Tama, mag-comment kayo ng tama kung tama ang sinasabi ko. Pa-double tap naman ang screen natin, guys. Diba? Diba tama, mga lods? Nandiyan po ba may mga buzzers ba? Kasi ang mga pinupoint nila is ganito. Yun nga, sinabi ko na nga. Ulit-ulitin ko pa ba? Hindi na. Yun kasi ang mga point ng mga pinupoint ng basher. Una, nakalagay na dito, laos ka na. Pangalawa, nilalangaw ka na. Pangatlo, lilipas ka na. Pang-apat, bagsak ka na. Yun lang naman ang mga sinasabi niya, hindi nyo naman mapaliwanag. Ngayon, kung mayroon man doon problema sa mga sinabi nyo, ang unang affected noon, ako, hindi po kayo. Nagtataka lang ako, bakit kayo ang galit na galit? E samantala ako, tumatawa lang ako. Ayan ang sinasabi ko nung una. Kung matalino ka, maintindihan mo yung sinasabi ko. Nung una kasi sinabi ko na yan, sa unang dinislos ko na niya nung una dito na kung mayroon kang, o lilipas din yan, di ba? Kung mayroon kang insecurity sa buhay ng isang tao, insecure, inggit sa inyong puso, wala kang sasabihin dyan na positive. Lahat yan negative. Kasi, inggitero ka, insecurada ka, ang namumutawi lagi sa inyong puso. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Pag nangyari yan sa'yo, wala kang magagawa sa kapwa mo ng kabutihan. Puro lahat negative. Tama? O, di ba? Tama? Ngayon, ganito. Para makaahon naman kayo sa mga problema nyo sa buhay, ito na nga, sa mga kahirapan. Kasi kadalasan naman yun talaga, humaharap tayo sa mga kahirapan ng buhay. Para hindi ka ma-insecure, imbis na bantayan mo yung ibang tao, magsikap ka na lang din. Dumiskarte ka para sa ikabubuti ng sarili mo, ikabubuti ng future mo, ikabubuti ng family mo. Para lahat maging proud din sa iyo, pamilya mo at mga kaibigan mo. Huwag mong bantayan yung ibang tao kasi hindi mo na yan saklaw. Mayroon man sila mga problema. Huwag mong problemahin kasi may stress ka lang, di ba? Dagdag pa sa problema. Ang gawin mo, imbis na mabantayan mo ibang tao, gumawa ka na lang ng tama, dumiskarte ka na lang para magtagumpay ka rin sa buhay. Tama? So, yun. Kasi hindi ka naman siguro sinasahuran ng mga tao dyan. Yung lagi ka na nandun, nakaabang ka sa mga post, nakaabang ka sa mga videos para i-pass mo, para mag-comment. Wala kang bayad doon at hindi ka hinire. Imbis na yung oras mo, igugugol mo doon sa trabaho, pinagkakabalahan mo, doon sa diskarte na gagawin mo, ginugugol mo pa sa ibang tao. Mama Mia, thank you. Diba? Ang nangyayari kasi, wala ka nang nagagawa sa sarili mo. Imbis na maghanap ka ng trabaho, kasi wala kang trabaho, tambay ka,
ginugugol mo yung oras mo sa walang kwentang bagay. Kasi ang mangyayari lang dyan, dahil insecurada ka, itira ka, sasama lang ang loob mo. I thank you so much, GC. Tama ba ako, mali? Please double tap the screen, guys. Diba? Number 1, iwasan mo mainggit para hindi ka ma-insecure sa kapwa. Ito ang tanong. Ang tanong lagi, ang mga pangpara ng mga inggitera at sa mga insecurada. Bakit kita kaiinggitan? Ano bang mayroon sa'yo? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi ikaw ang nagko-comment ng masama doon sa taong wala namang ginawang masama sa'yo. Dapat ikaw ang makasagot doon sa tanong mo. Yun ang mga pampara nila eh. Di ba? Tama? Heidi Villanueva, thank you so much. Di ba, guys? So ayan na, sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Imbes na bantayan mo kapwa mo ng ibang tao para hindi ka ma-insecure, gumawa ka na lang ng diskarte mo, gumawa ka ng tama para magtagumpay ka rin sa mga pangarap mo sa buhay, para maging proud sa iyo lahat, kaibigan, pamilya mo, at sa kayo mga taong nakakilala sa iyo. So yun ang pinaka maganda mong gagawin. Kaysa magbantay ka sa mga taong nandito sa social media na wala ka namang sahod at wala kang mapapala at wala ka nang ginagawa kundi mangbas. Puro insecure na lang ang nangyayari ang nandyan sa puso mo. Ito, lahat na pinag-uusapan natin para doon sa mga inggitero na wala namang mga trabaho, wala namang diskarte sa buhay. Akala mo kung makapagsalita, napaka-perfect. Akala mo talaga na mayroon talagang pinagmamalaki, mayroon talagang mga ibubuga. So, kung ako sa inyo, imbes na bantayan nyo yung kapwa nyo, pa rin na kami insecure, dumiskarte. Yung oras nyo, ubusin nyo sa diskarte. Magtrabaho kayo. Diba? Siguro naman may mga pangarap kayo sa buhay, gawin nyo yan para matupad nyo rin yung mga pangarap nyo. Tama, mali. Kasi kung mali, ano yung tama sa'yo? Sumagot ka ng video, wag lang sa comment. I-video mo para mas maintindihan ang karamihan. Diba? Diba? Tama? O diba? Sabi ko sa inyo magkwentuhan tayo ngayong umaga, marami tayong matututunan. Anyway, God bless po sa ating lahat, sa mga viewers natin. Pagpalain tayo ngayong araw na ito. Sa lahat ng mga nanonood ngayon na nandyan sa inyong mga lugar at nakapokus sa kanilang mga trabaho. So mag-ingat siyempre and God bless sa inyong lahat. Siyempre ako nga pala ang nag-iisang Rina ng Parisan. Ang nag-iisang diwata ng mga Paris. So shout out viewers. Diba? Meron pa kayong mga question? Meron mga tanong? Willing akong sagutin ang mga tanong kung mababasa ko dito ngayon. Anong mayroon? Ay live po tayo, naka-live po tayo ngayon. Nagchichikahan lang po tayo kasi wala akong magawa. Diba? Yes, I'm wearing veneers. Thank you, Equaset. Diba guys?